Paano nga babuuin yung cross ng Rubik's Cube ng mabilis? Sa pagbuo mo ng cross, dapat tandaan mo na 8 moves below lang ang kailangan mo. So bilangin mo, kung sa tingin mo mas marami sa 8 moves, start to think on more efficient way. So paano mo gagawin yun? Tingnan mo yung way ng pagbuo mo. Kung yung way ng pagbuo mo ay nilalagay mo agad sa kung saan niya dapat lagyan. Kasi dapat sa pagbuo ng cross, bubuin mo siya depende sa color orientation. Hindi sa tamang lalagyanan agad niya. Ito yung example ko sa'yo. Etong blue and white. Kung ibababa natin yung blue and white, bababa mo siya, buo na agad siya ngayon. So, hanap ka uli ng iba, diba? Ganun yung magiging style ng iba. Pero, in a more efficient way, ganito yung pwedeng mangyari. Diba? Merong blue. Ito, may blue and white. Ngayon, ito naman yung white and orange. So, kung kabisado mo yung color orientation, hindi mo agad ilalagay yung blue. Ang gagawin mo muna, ibababa mo yung blue, which is nandito na siya. Then, dahil nakatapat dito yung orange and white, alam mo na sa right side ng orange, which is ito, right side niya yung blue. So, balik tayo dito sa baba. Ito yung binaba natin na blue. Then, ito naman yung orange na magiging kapartner niya. Instead na ilagay mo yung blue dito, which is tama na agad, masasayang yung move mo dito sa orange. So, ang gagawin mo, ilalayo mo muna yung blue. Ilalayo mo. O, dito siya sa green. So, hindi siya buo. Pero, ang gagawin mo dun, para pag binaba mo tong isang edge, itong orange, di ba, hindi siya buo pareho. Ngayon, hindi nga siya buo pareho, pero pagka itinama mo siya, sabay mabubuo yung blue and orange. Instead na pa isa-isa ka, try mong sundin yung color orientation. So, ibalik natin sa kung saan tayo nahinto kanina. Di ba nandito na tayo? So, gawin natin, i-align din natin. Maghanap pa tayo ng iba. For example, ito namang red and white. So, kung yung etong dalawa nakabuo na and yung red and white ay nandito, ang pwede natin gawin dito, ganun din, ilagay natin dito sa opposite niya. Kasi, ito yung orange, ilalagay natin dito sa kabilang side yung red. Kasi magkabaliktaran yung orange and red. Ngayon, tatlo na sila. Hindi nga lang hindi lang katapat sa center, pero pag inalign mo sila, lahat sila tatama sa lahat. Ngayon yung green, etong green, pwede mo namang i-insert na agad dito sa isang piece. Pwede natin gawin yun. So, ilalagay na natin yung green. Ngayon, apat na siya. Apat na yung cross. Hindi lang align sa center. Pero dahil binuo mo na siya ng pag-ganon, pag nilagay mo siya sa tama niya, tama na siya. Apply color orientation para mas maging efficient ka sa pagbuo ng cross.